Tadhana may di natin pwedeng alamin. Liliwanag Hi sir, pwede ba matanong ko anong pangalan mo? Robin Rocco. Anong ginagawa mo dito sa Binyan? Madalas ako dito gawa ng nagpapalipas lang ako ng oras galing ako sa trabaho Gawa ng ito kasi yung place na mayroong peace of mind kung saan dito ako nare-relax. Nagmahal ka na ba? Oo, nagmahal na. Anong pakiramdam yung nagmamahal? Masarap kasi pag mahal mo ang isang tao talagang feeling mo lahat nasa sayo na. Yun yung pakiramdam na nagmamahal para sa akin. Pwede ko ba matanong si Rocco ba are you single or taken? Hiwalay? Complicated. Oo. So dahil complicated ka na, nasaktan ka na. Oo, maraming beses na. Sino yung taong nakasakit sa'yo? Asawa ko yan dati. Minahal ko siya, tapos nagpakasal kami. Ilang taon kayong kasal? 15 years na. Tagal na nun ah. Pwede ko ba matanong, anong reason ng paghihiwalayin yung dalawa? Dati kasi alam mo na wala yung pagmamahal niya sa akin kasi nga alam ko meron siyang kinakagiliwan. So may third party ba to? Oo. Nahuli ko kasi sa cellphone dati. Lesbian siya Ano yung pakiramdam mo na nalaman mo may third party? Masakit kasi yung mahal mo, hindi mo na makuha ng buo yung atensyon niya kasi yung atensyon niya hindi na pupunta sa akin kundi sa ibang tao na pala. Oo, tama ka. Sakit nun. Pero inisintabi ko na lang yan kasi nga mahal ko naman asawa ko at saka may mga anak kami para sa kanila na lang. Hindi rin nag-work it kasi yung gusto ko na mangyari sana sa pamilya ko hindi nangyari hanggang sa ngayon So natuluyan na nag-break up na kayong dalawa? Oo. Para sa'yo, paano ba ang maging tunay na masaya? Para sa akin, nakakita ko buo yung pamilya. Sa hirap man o sa ginhawa kapag kasama yung mga anak mo. So sapat na yun para sa akin. Nangyari kasi wala na yung asawa, wala pa yung mga anak ko, hindi na lumaki sa akin. Sobrang sakit. Para akong nangulila, feeling ko parang nawala sa akin yung lahat. Parang nag-iisa ka na lang, no? Oo, ganun talaga nangyari sa akin. Kinalibang ko na lang trabaho tapos dito nga sa plaza. So nagmamaskot ako para lang malibang yung sarili ko. Yun lang yung daily routine na ginagawa ko everyday. So dumating na rin sa part mo na nagka-anxiety ka, depressed? Oo, kasi dumating nga talaga yung totoong time na gusto ko nga mawala na rin sa mundo. Pero hindi ko kayang gawin yun kasi iniisip kasi kapag ginawa ko yun, lahat feeling ko mawala sa akin. Nilalabanan ko yun para sa mga anak ko, sa sarili ko. Salud sa'yo, Rocco. Napakatatag mo. Anong pangyayari sa buhay mo kapag inisip mo malulungkot ka? Wala nang puwang yung mundo para sa akin Kasi nga, araw-araw na lang parang pasan ko yung mundo Pero hindi ako bumibitaw. Kumakapit pa rin ako kay Papa God. Sabi ko isang araw sana magkaayos din kami para sa mga anak ko. Kung ibabalik sa panahon na nangyari yung sitwasyon mo na magkakahiwalay kayo, ano yung unang gagawin mo para hindi mangyari yun? Gagawin ko lahat ng best ko. Kaya kong ipakita sa kanila, kaya ko silang buhayin. Kailangan kong maging masipag at lalong galingan para sa mga anak ko din, para sa kinabukasan nila. So hindi ako mapapagod kapag nakakita ko na buo yung pamilya ko. Nice one. If ever na mapanood ng ex-wife mo yung video na to, ano yung gusto mong may message sa kanya na hindi mo nasabi or gusto mong sabihin sa kanya sa huling pagkakataon? Sana kung napanood mo itong video na to, ma-realize mo naman sana na meron kang asawa at may mga anak. So paranas mo naman sa mga bata na maging masaya sila at maging buo yung pamilya nila. Tulad ng mga nakita ko dito sa plaza na buong pamilya nila. So para sa akin, willing naman akong tanggapin ka at mag-adjust ako. Kung ano man yung ayaw mo sa akin, kaya kong i-adjust yun. Ako na yung magsasacrifice para lang mabuo sa pamilya natin. Bibigyan mo pa siya ng second chance? Oo, tayo naman tao tayo at saka ang Diyos nga nakapagpatawad tayo pa kaya willing akong patawarin siya at mabuo namin yung naumpisahan namin na maging masaya kami. Nice one. Ano natutunan mo sa heartbreaks mo? Pag tayo nagmahal, siguro mas kailangan compatible tayo kasi kapag tayo ay nagmahal lang, ikaw lang yung nagmahal tapos hindi ka mahal, sobrang sakit kasi feeling mo, ikaw lang yung nagbibigay ng oras, nagbibigay ng kaligayahan para sa kanya tapos ikaw hindi mo maramdaman na mahal ka rin niya ba? Ayun, mahirap para sa akin pag isa lang ang nagmahal. Sa mga katulad mo na single father, ano yung gusto mong ma-message sa ibang tao para kapulutan ng aral na naging experience ng buhay mo? Siguraduhin na lang natin na give and take. Pakinggan natin ang bawat isa para hindi maghiwalay. Thank you. Maraming salamat.